Good morning ulit sa inyo guys. Ayan, for today's video, nag-iisa lang po tayo ngayon kasi nagsialisan na po yung mga estudyante. As in, nag-iisa lang po tayo. Siyempre, nagsipag-alisan na sila. Ang gagawin naman natin is magligpit. Magligpit, ng magligpit, ng magligpit, ng magligpit. Yan. Makalat pa tayo guys, pero nagkakape pa ako. Yan. Puno pa po yung misa natin. Nandito pa yung BB oil kasi linagyan natin ng BB oil yung buhok ng dalawa. Tapos nandito pa yung kape natin. Hindi ko pa mainom-inom kasi mainit pa. So, ayan. Update ng panahon namin kahit may paparating na bagyo. Yan, nagpakita po si Haring Araw na hindi pa naman po ako nakapanglabas ng mga nilabhang ko. Nandyan pa po sila. Mamaya-maya ko na po ilalabas yan or siguro ngayon na dahil, ayan, asitro na po sa sikat ng araw yung sampayan. So, ayan. Unahin muna natin po yung maglabas ng mga nilabhan natin kahapon. Tapos, meron po tayong parang iniisip ko na atupagin dahil wala naman po akong labahan. Ayan, yung mga kwarto, check natin. Nakapatay naman po yung electric pan. So, ayan. Parang anuhan na lang po natin. Ayan, yung mga tupiin ng mga nilabhan ni Christian nandito na sa baba. Yan, hindi pa natutupi. Kahit saang sulok, mayroong mga tupiin guys. Kasi hindi ko ito pinapansin na talaga sila po yung hinahayaan ko sila para matuto. Sabi po nyo nga, hindi matuto. Pero talagang hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung ginagawa ko. Yung step by step. Tapos, ayan yung midyasan. Yung midyasan po. Ayan. Yung mga Durabox. O, tingnan nyo. Nagsisikip yung Durabox. Yung laman. Pero, hindi maayos yung kalagay kasi, tingnan nyo o. Tingnan nyo. Nakatupi yan ng maayos. Hugot lang po sila ng hugot. Pag hindi po nagugustuhan yung isusuot, ibabalik. Ganun. Tapos hindi maisara ng mabuti yung Durabox. Durabox pala. Yan. Tapos nandito kung ano-ano po yung nilalagay. Talagang bibigyan natin ito ng attention. Ito. Tingnan nyo guys. Nasa ayos yan yung katupi. Pero ngayon tingnan nyo. Para pong nasa ukay-ukay. Maano na po sa masakit na sa lalamunan yung pabalik-balik na salita. Pabalik-balik na salita, damitan to ni Chrislyn na hindi pa rin nasusunod. Tas ayan po yung labahan ni Christian. Ayan. Pag-iisipan ko pa po yan. tas ito, yan, nakatambak talaga yung tupiin nila. Ginagawa lang ng mga bata, kung ano yung makikita nila isusuot, yun lang. Yan, yung mga hanger is nandyan pa. Naging parang tambakan na lang po yung itong kwarto ng mga labahin, tupiin. Tas ayan, mga jacket, nakasabit-sabit yan. Mga labahan po yan. Ito kay Christian, kay Chrislyn, kay Sia. Kasi dito yan nakapatong. So, isinabit ko dyan na para po mabuksan dyan. So, ang gagawin natin, magwalis. Ayan, yung mantil natin is tabingi na naman. Tabingi. Araw-araw ko po inaayos ito. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo yung mantil kung natatabingi or hindi. Wala. Di talaga. Kaya, tayo na lang po yung mag-aayos.
Kasi pag natapos naman, magpapahinga po tayo. Yan. Maliwanag na maliwanag nga. Tapos yung CR, nakabukas yung ilaw. Oh my golly, wah. Ganyan po yung nangyayari pag nagsisialisan na sila. Check tayo ng check kung ano po yung dapat gawin natin. Magbukas ng bintana. Yan. Tapos ayan po yung kalendaryo namin. July na po tayo. Kay Sir Ven Badillo po ito bigay. July 2 po na tayo. Huwebes na araw. Oras ng bayarin. Araw pala ng bayarin. Oh my gosh. Itawa lang po natin. At saka yun, masasabi po talaga ako, ibabalik ko na happy na po ako dahil okay na po yung deep well namin at nasolve na po ako dyan. At saka malinaw po talaga na yung tubig niya. Yan, malinaw na po yung tubig niya guys. Malinaw na po yung tubig. Tapos napakalakas po niya. Sara natin dito. Try natin. Pakita ko sa inyo. Buksan natin dito sa baba. Para sa source po ito dito. Yan. Paandarin natin yung switch. Yan. Yan po guys. Tingnan nyo. Hindi na ako namumroblema ng tubig. Hindi na tayo mamumroblema. Tapos, patayin natin, buksan natin dito para sa taas yan, para sa drum. Tapos isara natin yung sa baba. Ayan. Yan. Wala na po siyang agas. So, bali sa taas na po yan. At saka madali po siyang mapuno. Super. Super ang lakas ng ano. Yan. Pinai-in-in lang po yung lupa dyan hanggang sa nasabi ko na yan kahapon, pinai-in-in lang yung lupa bago po floringan nila Sir Regan. Bali, dinadagdagdagan lang po yung lupa kasi ayan, nabukid pa yung nahukay nila. Pinasisison bago po floringan. Kasi mabibiak pa yan pag mag-flooring na sila si Regan, umiin-in pa yung lupa pababa. Sisira pa yung flooring nila. So masasayang na naman po yung material natin. May material na po dyan. Mayroon na pong graba at saka simento. Sinisison lang. So ayan, wala na tayong problema. Sa deep well, sa tubig, kahit magtag-init, mayroon pa rin kaming source ng tubig. So, thanks God at saka kay Ma'am May. Ma'am May, naulit ko po. Thank you po sa share mong blessing. Yan. Thank you po. Wala na tayong gaanong problemahin na malaki. Kasi iniisip ko talaga kung saan ako maghahagilap, guys. Hiintayin ko pa yung cut off bago po tayo kabigay. Mabuti naman. Thank you, Ma'am May. Ma'am May. At saka guys, baka napapansin nyo yung kuko nyo. Ayan. Pink na pink po siya guys. Kasi yung ano ni Madam, yung manugang, yung live-in partner ngayon ni Clifford, marunong pala siyang mag manicure, pedicure. So, inano pa ako ni Madam kahapon, Madax, hindi na tayo mamumroblema ng maglilinis ng mga kuko natin. Sabi ko, bakit? Dahil marunong pala si April po yung pangalan ng manugang ni Madam. Buntis na po siya, 6 na buwan. So, matapos yung buwan na to, July, magsi-7 na daw. So, ayun.
Chinat pa ako ni Madam, sabi ni Madam, kaya nandun ako kahapon na parang nakapagchika-chika kami ni Madam Rose. Sabi niya, Madax, pinapapunta ka dito ni Ipil dahil lilinisan ka daw ng kuko. Saktong-sakto lang po. Ayan. Teka muna guys. Patayin natin. Dahil puno na po yung tubig. Yung drum. Ayan na po. Ayan, ayan. Tingnan nyo guys. Talagang nag-aapaw na. Patayin. Off pala. I-off. I-off pala. Sorry po. I-off pala. Yun, sabi ni Madam, punta ka daw dito dahil lilinisan ka ni April. Sabi ko, oh sige sige. Nandun ako sa taas, nanonood kay Papa Bising ko. Sige sige. Pupunta po ako dyan. So, nagpunta ako doon. Timing, meron po ako ditong Cutex, dalawa. Yun nga. Pink at saka ano bang color nito guys. Yan po. Pati po paa natin, lininisan niya. Yan po yung color ng Cutex na nandito po sa akin. Free po yan sa mga parcel ni Sansan na mga Cutex. Sa parcel po niyang sapatos, may free na Cutex. So yun, ibinigay sa akin. Nandito lang, nakatago or nakadisplay. Ayun, pinagamit ko kay April. Tapos, ibinigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, gamitin mo yan. Kasi halimbawa may magpalinis sa'yo, may magagamit ka na Cutex. Kasi mayroon siyang Cutex. Kasi pang personal lang talaga yung ano. Pero may nagpapalinis ko no sa kanya. Isang Cutex lang po yung mayroon sa kanya. Maroon po yung color ng Cutex. Sabi ko, sige, sa'yo na lang yan, iwan ko yan na Cutex para magamit mo na. Halimbawa may magpalinis sa'yo, singilin mo. Kasi binigyan ko po siya kahapon ng ano, sabi ko pang snack, yung binigay ko sa kanya 150, ayaw niyang tanggapin, sabi niya wag na, sabi niya wag na. Pinilit ko, nilagay ko doon sa lalagyan ng Cutex niya na plastic. Hindi niya alam na 150 yun. Tapos nang uwi na po ako, inano po ako niya sa may pintuan sa kusina. Parang sinalubong po niya ako. Sabi niya, Mama Dax, malaki naman yan, 100 lang. Sige, sa'yo na yan. Hindi talaga, binalik yung 50 kasi malaki daw. Sige, kukunin ko yan. Pero kung iba yung magpapalinis sa'yo, singilin mo. Yun, napaisip tuloy ako, sabi ko sa kanya, magkaroon ako ng extra, sa akin, sa sarili ko lang, magkaroon po ako ng extra, bibilang ko siya ng yung aceton, nail remover. Amo na ngayon natutlagan nail remover nga to, kuwan, Northwind, aceton. Kasi maliit lang. Tapos ako pa yung, sabi pa nga ni Madam, magdala daw ako ng gapas bulak kasi wala. Nagsariling ano po kami kahapon. Ano, duty pa? Damo na tirimon. Marami na silang gawain. Natambakan na daw sila ng ano, gagawing tarima. Tarima ba? Tarima. Natambakan daw sila kahapon dahil nag-deliver. So, patuloy yung pakyaw nila. So, yun. Inday-indayin natin yung ano, yung labahin ni Christian. Masisira po yung ano natin, manicure. Pero magtutupi muna ako. Pipiliin ko lang yung labahan. Papalundri? Sus! Papalundri ya? Aw. Ako't maglalaba ito. Sa akin na lang sila magbayad. Ha? Papalundri ko no. Yan, narinig ni Papa Bits. Ipapalundri daw. Nag-usap daw si Mama Walin at saka si Christian, ipapalundri.
Agoy, mas marami pong labahan diyan si Chrislyn na underwear, bra. So, kukunin na lang po natin yung underwear nila tsaka bra. Yun na lang gagawin natin. Sige, pa-laundry nila yung mga damit nila. Kukunin ko na lang yung mga underwear ng mga bata tsaka bra ni Chrislyn. Yun na lang po yung lalaban natin. Mas mabuti kung ganun. Kasi ayaw na akong papaglabhin ni Mama Walin. Isama ko na lang kaya yung labahan namin pa-laundry. Pero kunti lang naman yun. Dumadami lang naman yun pag natatambak. Natatamad tayong maglaba. Pero mas pabor-pabor na po na hindi tayo araw-araw na naglalaba kasi imagine nyo ilang po kami, ilang katao dito na nagbibihis. Isang arawan lang, marami ng labahan. Magipangalawang araw na nga, gabundok na po yan labahin. Okay lang ako kasi pwede po akong tulad ngayon maliligo. Pwede ko po itong laban yung suot ko. Yung iba ko dito kay hindi. Lalong-lalo na yan. So yun nga, natingnan ko yung gamit ni April kasi yung nililinisan daw lang niya. Maano po siyang maglinis ng kuko. Alam niya talaga kasi nanonood siya ng experience lang po niya. Nanonood siya sa mga naglilinis tapos nanonood po siya sa YouTube kung paano. So natryan ko naman siya. Okay naman, okay. Nakakakuha din po siya ng mga ingrown. So, sabi nga ni Madam, meron na po kami maglilinis ng mga kuko namin. Hindi na namin problema. Hindi na po magiging kukong bukid yung hitsura ng mga kuko namin ni Madam Rose dito. Dahil meron na po kami meron na po kaming personal na maglilinis. So ayun, naisip ko lang, sabi ko, pag nakapunta po ako sa kahit man lang sa Mandarin kasi may isang seat po 'yan. Mura lang naman 'yun. May isang seat po 'yan na meron na pong nail remover, tapos pa yung pink din yung panglinis na pink yung color din, cuticle remover ba yun? Ganon. Yun na nga. Tapos meron pong parang oil na pagkatapos mag-cutix inilalagay dito sa cutix na para kumakalat na matuyok agad yung cutix. So ayan, trinay ko lang po yung cutix. Natatawa nga po ako kahapon. Sabi ko, parang po sa suot ko, terno. Tingnan nyo naman guys. Puro tayo pink. Yung underwear lang po natin yung blue. So ayan po yung naisip ko. Sabi ko bibilhan ko ito si April ng panggamit po sa manicure. Sabi ko kay Madam, po siya magbahay-bahay or magkambas po siya kung sino pong magpapalinis ng kuko. Tag ano kaya yung pagpapalinis, yung hingi kung sa bahay lang 80 po yung kamay, 80 sa paa, yung singil, di 160. Tapos kung marunong pa siyang mag nail gel, depende po sa nail gel, kung may arte, kung plain lang, yung plain lang katulad ng yung inano ko kasi parang tumutubo na na po tingnan, masagwa, hindi na maganda tingnan. So yun, inano ko kahapon, pinaksi-paksi habang naglilinis po siya ng ng paa ko. Inanuhan ko ng pinaksi-paksi. Tapos so yun, hindi na po siya naghirap dito, maglinis ng kamay ko dahil tinanggal ko na po yung sabi pa ng nag-nail gel sa akin doon sa amin sa Manlurip. Tawag doon is cutlock. Kasi nag-iiba-iba po yung color ng nilagay niyang nail gel. Nail gel ba yun? Ganon. So, ayan po yung naisip ko.
Kasi mura lang naman yun yung isang seat. Hindi po nag 100 yun. So, aanuhan natin siya, bibilhan. Para kung halimbawa umuwi siya sa kanila, may magpalinis. Yun, sabi ko sa kanya, magsingil ka. Kahit lang 50, 40, ganun. Huwag mong tanggihan. Okay na yun. Extra income mo din. Huwag kang mahiyang tanggapin kasi wala na po ngayong libre. Sabi ko sa kanya. Yan, natawa si madam. Sabi ni madam, oh, my first customer ka. Si Mama Dax, buy na mano yan. Blessing, mayroon kang pa-snack. May smile lang po si Ipil. Kay ano po yan, jowa. Kay, hindi na po jowa kasi live-in na po sila. Manganganak na po sa September. Nagkausap po kami. Kami lang tatlo kahapon nandoon, nakagchika-chika po kami. Lugar tayong makapagchika-chika. At ngayon, maliligo muna tayo bago po mag-umpisa po tayo sa ating mga routine sa bahay. Na yun nga, wala na tayong problema sa tubig. Hindi na tayo tatakbo doon, magpaagas, hindi na tayo tatakbo doon para patayin pag napupuno na po yung drum, na minsan nagtuturoan pa kung sino po yung magpapatay doon sa switch kila madam. Ngayon, ganun din, nagtuturoan pa rin kung sino mag-o-off ng switch. Naririnig na nilang lumalagatak na yung tubig sa sim. Sasabihin pa, oy siya, oy Chrislyn, oy, ganun. Kulang na lang si Shairang utusan para mag-off ng switch. Didma lang. At nailabas na natin yung mga nilaban natin. Ayan, may nahulog po. T-shirt ni Sansan. Nahulog po siya. Buti na lang walang ipot ng baka. Tapos yung mga short at pantalon is nandoon. Yan. Yung medyo mga puti is dito ko lang po inilagay. So, ang isusunod natin, yung magtupi ng mga nilaban ni Christian. At nakaligo na rin po tayo. Bigyan natin ng atensyon yung mga nilabhan dito ni Christian. Anuhan na lang po natin. Habang si Papa Beats is nanonood ng mga news. Siya po yung mahilig manood. Kasi wala naman po siyang ginagawa. Kaya news na lang po yung pinanonood niya. At nakaligo na rin po siya. Yan. Palagi lang po yan yung porma. Nakatutok lagi sa cellphone. Tapos, papasok yan. Mambubugas kung ano nandyan sa lutuan namin. Wala po kaming ulam ngayon. Yung nasa kawali is mantika. Pinaglutuan po ng hotdog ng mga bata kanina. Ulam nila. Tapos yung ulam namin kagabi is pritong isda at saka kangkong na gulay. Yan. Maaliwalas po yung loob. Malinis. Kasi tapos na po tayong maglinis. Magtutupi tayo sa kadami-dami namang tupiin nito. Yung mga bata hindi kaya. Sabi ko naman sa kanila, piliin kung kaninong damit, siya yung siya yung magtupi. Wala, pinakikinggan lang ako. So ngayon, pag nakikita nilang tambak na,
natatamad na sila. Hindi na tutupi. Yun, sabi nga ni Papa Bits, papalundry daw. So, gawin natin, kukunin natin yun. Nasabi ko na nga kanina, yung mga importanteng, mga magagamit. Yan. Ang madami naman po nalabahin, yung sa mga bata, yung 2 bata. Kasi sa isang araw, okay lang kung ako yung naglalaba. Kasi namumonitor ko. Nauubos ko lahat yung labahin. Ang kaso lang talaga is, napapagod tayo. Nananakit sobra yung natin, likod. Imbis yung mga hanger magagamit, hindi natin nagagamit dahil nagpaka-hanger pa yung nila. Mga damit. So, yung ginawa ko na lang, bumili po ako ng hanger na maraming ipit para sa akin. Para sa akin na lang nagagamitin. Hindi na ako naghihintay na kunin pa nila yung mga nilabhan nila para tayo makagamit. So, yung binili ko, nilalagay ko doon sa stock room ko. Kasi pag nakikita, ginagamit. Ako naman yung oras na gagamit, ayun. Manguutos pa tayo na kunin yung mga hinanger nila. Sa pagkadami-dami ng hanger nito. Dito pala natatambak. Yan. Bumili po ako ng ganito, bagong ganito. Kasi ito matagal na. Nagkakakanda, bali na, lalong-lalo na pag nakabitin ito, yung kumukuha, ginaganon lang. So, yung nangyayari, nababali, nasisira. Sabi ko, kunin nyo, wag nyo bunutin dahil nasisira yung hanger. Putrag, putmat. Yung mga underwear ni Chrislyn nandito. Yung mga sinusuot niya, mga luma na kasi nandito pa. Mga tupiin pa. Bumili lang po ako ng ganito para sa akin. Yun. Pagkatapos kong gamitin, nilalagay ko doon sa stock room ko. Hindi ko dinidisplay. Kasi pag nakakita, gagamitin. Gagamitin na naman. So, ayan ito. Kulang na ng isa. Kasi nabali. Paano? Nakahanger. Gaganunin lang. Bubunutin. Pag tinanong kung sinong kasira, wala. Wala nga amin. Wala ako. Tulad nung electric pan na bago ko na isa, violet. Ngayon ko lang nalaman. Pinaandar ko na maingay. Krag, ganun. Pero nakita ko kagabi, nahulog po yan ni Chrislyn. Maingay na po yung tunog. Pag tinanong ko po yan, sasabihin wala. Yung naputol yung binti ng isa, yun din po yung na-disgrasya ni Chrislyn kagabi, nahulog. Pag tinanong mo kung sinong nakasira, wala. Puro wala. So, ayan, magtupi na po tayo. Tingnan nyo. Yung tupiin, bumubukid po guys. Yan, bumubukid. Ayan. Tapos yung mga hanger, ayan, dito nakatambak. Ayan. Pagkadami-dami niyan. Natatambak kasi itong mga nilabhan ni Christian, siguro nung dumating pa ako mula sa Tacloban, hindi pa natatanggal doon sa likod. Kundi kahapon lang kasi naglaba po ako. Kala siguro niya na magkukulang ng hanger kaya kinuha niya yung mga nilabhan niya, pero hindi tinanggal yung mga nagpakanger. Ayan, tinambak lang po dito.
Kasi nga, hindi sila nakakasunod sa kilos ko. Katulad nito, short ni Chrislyn, may kapares nito, hinahanap ko. Yung pagtutupi ko, pinapares-pares ko na para pagsuot nila, hindi na sila mamroblema hanapin yung kapares. Wala. Kung sila nagtutupi, tupi lang ng tupi. Hindi sinasagregit. Ganito. Lumang short. Iniiba ko lang din mga lumang short ni Chrislyn. Iniiba ko lang yung pagtupi, tas iniiba ko yung paglagay. So wala. Kaya ganun po yung nangyayari. Natatambakan ng labahan sila, natatambakan ng tupiin. Sabi ko sa kanila nga, kung dito yung mama nyo, maingay lang kayo. Palagi kayong maingay, tapos palagi kayong mapapalo. Kung yung mama nila is kasama. Ako maingay lang naman ako. Pero kung nasusobrahan na po ako, kunting sabunot po. Kunting sabunot, kunting sampal, yung natitikman nila. Pero yung mama nila, kung nandito, sauce. Para yan silang palaging parang peryahan. Kaya ayusin na lang po natin ito. Wala naman tayong masyadong ginagawa na dahil natapos ko kahapon. Ilang ulan na po yung dumaan dito sa mga nilaban ni Christian sa likod. Kahapon lang po na kuha niya. Oh my gosh. Si Mama Walin parang nandito lang siya dahil maingay sa cellphone. Sa umaga, siya po yung nanggigising. Nagchat-chat siya sa akin. Nagising na? Gumising na sila. Sabi ko, wala pa. Tapos yung tinatawagan na niya si Christian. So ito, ihangir ko lang ito. Yung mga panglakad ni Chrislyn, panghangir ko lang ito. Para madali na lang niyang kunin. Maingay yan si Mama Walin sa cellphone. Ngayon, tahimik kasi yung cellphone ni Mama Walin nasira. Naghihintay na lang siya kung sino yung tatawag. Hindi na po siya nakaka-chat, hindi nakatawag, pero natatawagan. Nagdilim daw yung cellphone niya. Sabi ko, napagod na din yan sa kasisirmon. Napagod din yung cellphone. As in, maingay talaga. Para lang si Mama Walin is nandito. Naka-monitor po siya. Tawag kay Sansan, tawag kay Chrislyn, tawag kay Christian. Mas lalong nababagot kung nalalaman niyang si Christian is nandoon sa inuman. Iniiwan lang po yung cellphone para hindi po makukontak. Pagdating sa gabi, yun. Mabuti na yung nandun sa taas si Christian. Kasi doon sila nagbabangayan sa taas. Hindi natin naririnig. Yan ang buhay ni Mama Walin. Buhay Hong Kong, buhay Pinas. Walang katapusan.
Para lang ako. Nandun tayo sa Tacloban. Panay tawag, panay tawag. Oh my gosh. Hindi naman ito mahirap na gawain. Talagang mga tamad lang. Sanay na mayroong gumagawa. Tatambak na po yung mga short nila dito. Pabalik-balik na lang yung sinusuot. Dahil nandito, nakatambak. Hindi pa na tutupi. Buti na lang, marami silang damit. Maraming pinagbibihisan. Kung wala, walang susuotin. Yan, alas 10:30 na po yung oras. Mainit na naman po yung panahon. Ito, nagpakahangir to, nagpakahangir. Kadaming hangir pala dito. Parang naano pa ako, bakit maliit na lang yung hangir? Yung pala is nandito natatambak. Pati panglakad. Panglakad to. Panglakad na t-shirt. Nagagawa ng pangbahay ni Chrislyn. Kasi nga, sinasabi ko, maglalaylo muna ako, maglalaylo. Maglalaylo muna tayo, magbabawas, babawas, iisipin. Hindi nakakaya ni Christian, lalong-lalo na ngayon na meron ng trabaho sila pakyawan. Mas hindi po maasikaso. Kaya ganito. Yan po yung yan po yung resulta. Nagkakalat. Nakapagtupi na po tayo. Dito naman sa Durabox. Yung ihahabwan natin. I-destrongkar natin po yung laman. Kasi ayan, matigas pong bunutin ng dahil po nagsisikipan sa loob nang hindi sa maayos yung palagay. Iisa-isahin natin. Ibaba muna natin ito na labahin. Kasi mabigat, nakapatong. Yan, masisira pa yung Durabox niya pinapatungan. Yan, pati yung pantihan, ang underwear, may nakalagay po na damit. Yun na nga, sabi ko, nagkakahalo-halo na. Yan, may mga damit na din. Yung pantihan. Kaya nahihirapan pong hanap ng isusuot. Dahil nga, nagrarambol na ito. Oh my gosh. Underwear ni Sia na dito, nahahalo. Kay Chrislyn po ito dito. Kay Chrislyn. Ayusin natin para mamangha sila pagdating mamaya.
para magkalat na naman. Ipaparis-paris natin yung mga medyas. Ayan, mga ano ni Chrislyn. Mga swimsuit nung mag-play day. Maraming medyas dito. Yung isinusuot ni Chrislyn, naka ano po siya, naka rubber shoes. Tapos yung isusuot po niya, nisak. Uy, na bata. Sinasabi ko siya, pag nag-aano ka, na rubber shoes, tapos nakapantalon ka, or nakabag, ano pa to yung tawag dun sa uso na pants ngayon? Cargo pants. Huwag kang magninisak. Sus, ginoo ko. Yan o, nasa pantihan. Ano natin? Napupuno. Ito, kay Chrislyn ito. Ba't nandito kay Sia? Yung mga gamit niya po sa ano, dito sa braso. Noong ano po siya. Nakakalo-halo na kasi. Swimsuit. Short. Or oh my gosh. Pangtin ng atin yan nandito sa ano ni ng atin niya nandito kay Sia. Yan. Kaya pala hindi nahanap kasi nandito kay Sia. Kay Sia lalagyan. Pantihan na, pero nandito yung mga sweater. Wala. Nagkagulo na ito nang hindi natin inaasikaso. Ayusin natin ito mamaya. Ano muna natin? Hugutin natin kada kahon. Yan. Mahugot. Yan. Tingnan nyo. Aray. Ano ko? Oh. Nasa ayos pa ba yan? Yung nasa ilalim, nasa ibabaw na. Yung nasa ibabaw, nasa ilalim na. Ganyan. Ganyan yung sitwasyon. Iwan kung anong oras tayo matatapos nito. Maano na po yung sikat ng araw. Tumatama po sa jealousy. Nakakasilaw.